Ano yung job experience ko daw sa Pilipinas, saka ano yung gano'ng katagal yung job experience ko para nakapasok ko sa mindset. Yung ba yung saktong tanong? So, good day Larry G, buhay ayos. Magandang araw sa inyo. So yun, ang job experience ko sa Pilipinas, yung huli kong work is sa URC Flower Division o Universal Lubina Corporation Flower Division. So shout out muna sa mga katrabaho ko dyan. So may mga katrabaho ko, under ako sa engineering department doon, pero hindi pa ako engineer. Pero itong mga kaibigan ko na to, mga tropa natin na to, mga engineer to, si yung Captain Barbell namin, Jordy, idol, yan. Nasa UK na yan eh, nasa UK saka Taiwan. Then, to si Master G, Gilbert, yan, Master Electrician. So engineer din yan. Tapos ito rin, isa pa, Harold Kabuha, James Harden namin yan. So mga katrabaho ko yan doon sa URC, sa engineering department. Sila sa mechanical team sila eh. So ako naman sa engineering nga. Sila sa mechanical engineer. Then yung isa sa electrical engineering department. So ang trabaho namin doon is yun, sa maintenance specialist kami. So ako maintenance specialist slash machinist. So yun yung job ko, machinist. Ganun daw yung pronunciation dito nun eh, machinist. So yun, so sa machine shop job talaga ako, more on sa Pilipinas. Then nag-work din tayo sa mechanical fitter doon. So ang term kasi dito sa Australia is fitter, sa atin sa Pilipinas maintenance. So ganun. So 11 years ako doon, kasama ko yung mga yun. Then yun, nag-Australia tayo. Pero before pa yung URC, yung mga pinagtrabaho ko is ganun, lagi sa maintenance department. Tapos slash yung machinist. Kasi nangyayari, tulad nung nanggaling ako sa Tirumo. So nangyayari doon, nagme-maintenance na mga kami doon ng mga molde. So nagme-maintenance kami, then nagmamachine shop job kami. So yun, so basically yung ginawa namin, hindi kami rin magkakapit. Unlike ng mga parang mekaniko, hindi pala parang mekaniko. Talaga, unlike ng mga mekaniko, yung pyesa nila, bibili nila, kakapit nila. Kami, yung pyesa namin, gagawin namin, kakapit namin. So, pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat ng pyesa. Mayroon din mga, kumbaga, no-order kami. So, yun yung trabaho ko sa Pilipinas. Then, ngayon, napunta ako sa mine site. Yung trabaho dito sa mine site. So, nung napunta ako rito, hindi naman ako mine site kagad. Sa shop din lang ako nag-work. Machine shop din, doon din, sa shop. Then, nung nakuha ko lang yung, lumipat lang ako ng ibang linya. Nung nakuha ko na yung permanent residency ko. So, pero dapat ginawa ko na yun nun pa eh. Kasi mas maganda nga talaga yung, alam naman na ang karamihan na mas maganda talaga yung sa mine site. So yun nga, sa mine site naman, kung tatanungin nyo, ano ba yung job experience, ano ba kahaba yung experience para makapasok sa mine site. Sa mga mine site, usually dati, halos 5 years yung hinihingi nilang job experience mo sa isang career. Kung ikaw ay parang ako, computer ako, dapat at least 5 years sa computer bago nila i-hire. Dati yun ha. Ngayon dahil nga sa short, nagkaroon ng parang nagkaroon ng shortage sa mga nag-a-apply. So ginawa na lang nilang 2 years. Then pagdating naman sa trabaho, marami namang hindi naman kailangan specific na kailangan connected sa mindset lagi yung experience mo. Kasi katulad niyan, kailangan nila doon ng mga mindset, kailangan nila ng mga mekaniko. Tulad ko, imagine niyo na lang yung kung nagtatrabaho kayo kunwari sa Jollibee. Kailangan sa Jollibee kunwari na maintenance, di ba? Meron dong electrical, meron dong mechanical, meron dong gumagawa ng pipe o yung plumber, tubero. So, meron dong may mga chef din sa mindset kasi kailangan magluluto ron eh. So, yung mga ganong trabaho pasok doon, kaso pagka mag-work ka na directly doon sa mine site, sa planta mismo ng mine site, ang mangyayari, bibigyan ka ng mga special training, which is kadalas kino-cover naman ng employer yung training. Ganito kunwari ko, isa sa importante training, mayroon sila tinatawag na white card. So yung white card, pakita ko sa inyo yan one day. So meron sila tinatawag na white card, meron din silang tawag dito, mga ticket. Yun, ticket ang tawag nila sa atin, ang tawag certificate. O yun yan, certification, dito tawag ticket. O yun na, yun yung tawag ticket eh.
which is meron namang talaga ID. So ang mangyari, tulad ko, merong mga special training na parang confined space, work at heights, ano pa nga ba, yun yung dalawa eh. Tapos, yun yung dalawang initial eh. Confined space, saka work at heights. Importante yung, maganda rin kung meron ka na EWP, mga equipment naman yun na pwede mong i-drive. Forklift ticket, kailangan din yun. Isa rin sa ano yan, required din. Hindi naman siya required, pero mas maganda meron ka na ng advantage yun. Yun lang yun. Kunwari, mekaniko ka, gusto mo magtrabaho sa mine site, ganun. So, mekaniko ka, pupunta ka sa mine site, bibigyan ng mga certain trainings para mag-fit ka doon sa area. Ganun yun. At usually, sagot nga ng mga employer yun. Pero dati, nung nag-training ako nung confined space ko, may mga nakasabay ako mga mga student visa. Sila mismo nag-invest sila. Sa madaling salita, sila yung nagbayad ng training nila para doon. So sila yung nagbayad ng training nila. At okay naman. Medyo magastos, mahal talaga yun kasi ano yun eh, parang kumbaga sa atin test na yung datingan nun eh. Sa test na sa atin libre, dito hindi. May bayad yun. May bayad yung mga assessment nila dito. So yun, that's it. I think napaliwanag ko naman na ayos. Kung may tanong pa kayo, comment lang kayo. Pagka may time, singitan natin, sagutin natin. So yun lang, maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo palagi dyan. Keep safe and Godspeed.